natin, magtatagumpay tayo. Amen. Pero kung takot ang nanatili sa atin, hindi tayo dadalhin niyan ng katagumpayan. Amen. Hello? Amen. Amen, mga kapatid? Kaya lahat tayo may kinatatakutan, pero pansinin po ninyo, lahat ng kinatatakutan natin, hindi naman yan nangyayari. Diba? Minsan dahil takot ka lang na may mga bagay na mangyari sa'yo, pero actually, hindi talaga yun nangyayari. Amen? Amen. Amen po. Okay, next. Sabi po niyang Job 3 verse 25, inano ko po yan sa English at saka Tagalog. For the thing, sige, basahin niyo nga. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of Anong is Tagalog come niya, unto me. Sister Vivian? Ang Ang kinatatakutan ko, ang ang siyang siyang nangyayari sa akin, at ang pinakaayawan ko, ang dumating sa akin. Kaya kung ayaw mo, okay, na may mangyari sa'yo, huwag mong isipin. Amen. Hello? Amen. Amen. Ang isipin mo, yung mga bagay na gusto mong mangyari. Amen? Amen po. So, yan po yung sinabi ng Job 3 verse 25. Amen, mga kapatid? Amen. Amen? Kaya, ang kinatatakutan mo sometimes, yung ayaw mong mangyari, yun ang nangyayari. Kasi, anong cause nun? Takot. Oh, di ba? Instead na manampalataya ka sa Panginoon na napagtagumpayan na ng Lord ang lahat ng bagay, amen, di nandun yung pananampalataya mo, mawawala yung takot. Pero kung ano yung kinakatakutan mo, yun minsan yung nangyayari. Kasi yung fear ang nasa mind, yun yung ginagalaw mo, yun yung ina-action natin. Di ba? Amen, mga kapatid. Parang ako, nag-iisip din ako, i-contract pa kaya naman ako ng amo ko? Paano na kung hindi? O, di ba? Kasi tayo, marami kasi tayong kinatatakutan, aminin natin o hindi, dumarating tayo sa punto na ganon, pero maaalala mo na, ay, kailangan pala akong manampalataya. Kasi, kung ano yung iisipin ko, baka yun ang mangyayari. Amen. Amen po, mga kapatid. Okay, next. Sabi niya, bakit maglalagay tayo ng mga bagay sa ating isip na ayaw nating mangyari sa atin? O, di ba? Kung yung takot, ayaw mong mangyari yun sa iyo, bakit nilalagay natin yan sa isip natin? Amen. Hello? Amen. So, dapat, ang ilagay natin sa isip natin, yung salita ng Diyos. Amen. Kasi gusto natin na yung salita ng Panginoon, yun ang mangyayari sa atin, di ba? Eh, bakit ilalagay natin sa isip natin yung takot? Di po ba? Eh, kung alam natin na mangyayari yung sinabi ng Panginoon, di yung salita na lang niyang ilagay natin sa isip natin. Amen. Kung maisip man natin matakot, o maalala mo rin, ay, hindi pala ito yung binigay ng Lord. O, papalitan mo yun ng faith. Amen po? Amen. Amen, mga kapatid. Okay, next. Ang isip natin, ang nagpapagalaw Sa mga desisyon natin, ang ating isipan, di ba? na mali ng iniisip. Pati galaw at kilos natin mali. Pag mali yung iniisip natin, pati galaw natin mali. Amen. Kasi nagsisimula yun sa isip. Okay? There are two power forces on earth that can occupy our mind. Dalawa lang ang mag-occupy dyan. Either faith or fear. Okay, dalawa lang po yan. And sabi niya, 99% of the things you think about never happens. Pero nyo, 99% sa iniisip natin ang hindi nangyayari. Wow. Amen. Ayon sa survey. Amen. Kasi tiningnan ko po, 99%, ang dami mong inisip. Ang dami mo nang naisip kasi tayo, marami tayong mag-isip, pero hindi nangyayari. Amen?
Ako, nararanasan ko yan. Minsan, yung nagbabattle ba yung sa mind, ang dami nating naiisip, pero hindi naman yun ang nangyayari. Lalo na kung hindi yun ay ang makakabuti para sa atin. Kasi alam po ng Diyos na makakasira yun sa atin. Amen? Amen. Po. Okay, next. Si Jacob po yung aking isi-share. Kilala natin si Jacob. Okay. Jacob is the son of Isaac. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 28, verse 1 hanggang 2. Hindi ko alam kung tama yung ano ko na Tagalog, pero tingnan ninyo sa Bible nyo. Tingnan ninyo sa inyong Bible. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at natapos basbasan ay pinagbili ng huwag kang mag-aasawa ng Canaanite woman. Okay, verse 2. Pumunta ka sa Mesopotamia sa bayan ng iyong lolong Bethel. Okay, doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Okay, so ito pong si Jacob, yun po yung kanyang buhay po mga kapatid ay napakaganda. Pagdating po sa fear at saka sa faith. Kasi si Jacob po ay, di ba, dalawa silang magkapatid. Si Esau at saka si Jacob. Sa loob pa lang ng kanilang tiyan, ng kanilang magulang, okay, nag-aaway na sila. Kambal sila. Okay? Nag-uunahan silang lumabas. Kambal. Amen, mga kapatid. Pero ito po, next, Sister Vivian. Okay, Jacob stay in the house of Laban for almost 20 years. Tingnan nyo, ang tagal niyang nag-stay doon. Dahil si Jacob po ay uncle po niya si Laban because dahil po yumaman siya doon. Mayaman si Laban, marami kasi siyang mga hayop, mga kambing, mga tupa. So mayaman po siya, nag-stay po siya sa kanyang uncle. Sino dito yung pinalaki ng kanyang uncle or lolo? Dahil siguro mahirap yung buhay natin noon ay sila yung nag-alaga sa atin. Amen? Parang ganyan po yung buhay po ni Jacob. Okay. Si Laban naman became wealthy because of Jacob. Dahil sa kanya, nag-vice versa po yun, na yumaman din. Amen. Habang siya ay nananatili sa kanya, sa kanyang uncle, yumaman din po siya. So when Jacob and Laban, maghiwalay na po kasi sila, di ba? Yung sabi niya, noong marami na siyang hayop, yung mga batik-batik, yung mga puti. Tapos ang ganda ng ginawa po ni Jacob dahil tumuha po siya ng tree. Tapos yun yung inaano po niya. Tapos pag nakikita po nung mga inahin, yung lumalabas na anak, batik-batik, batik-batik at saka puti. So dumami na po siya. Ngayon nainggit yung mga kapatid ni Laban. Nasabi niya, kinuha na lahat ni Jacob yung kayamanan. Di ba? Nabasa nyo niyan. Basahin nyo yung 28, 29, 30, 32. Mababasa nyo ito. Pero hindi ko siya pwedeng basahin dahil pinipintok po siya. So, noong kumuha po siya, tumami na. Yumaman na po siya. So, nagkahiwalay na po sila. Pero yumaman po, both vice versa po sila na yumaman. Okay? Jacob received a word, go back to Canaan in the house of his father. Ngayon, nung nagkagulo na, hindi na maganda yung kanilang sitwasyon, maghihiwalay na po sila. Okay? Babalik na siya sa kanyang tatay. Okay, next. Sabi niya, when Jacob, ito naman na, meet Rachel, na-love at first sight po siya. Okay? Na-meet na po niya, and for 7 years, pinagtrabahuan niya si Rachel. Because, kung kayo, 7 years, yung mga asawa ninyo, ilang years kayong niligawan? Secret. Si Jacob, pinagtrabahuan niya ng 7
years. Wow. Tapos noong nagtrabaho siya ulit ng another. Okay? Dahil nga love is patient. Dahil nga yung buwan na ito is love month. Okay? Kaya love is patient. Amen? Pero yung nanliligaw sa'yo na madalian lang, hindi yun pag-ibig. Okay? Amen? Okay, verse 3. Sa iyong pag-aasawa, sabi niya, pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos. Kayo nga rin magbasa. At naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan. Ayun, pumunta na po siya kay tiyo niya. Okay? Taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Isaw. Okay. Next, Sister Vivian. Okay? Ang deal niya kay Laban, lahat ng may pekas o yung mga itim, yung batik-batik, lahat ng mga topa, di ba? Yun po yung deal niya eh, di ba? Nabasa niyo yun? So lahat ng kulay puti, ipapaalaga sa kanya. Amen? Amen po? Di ba napakaganda? Lahat ng itim, lahat ng may spot, ayun, kumuha ng puno, yan na yung sinasabi ko kanina. Lahat ng ipinanganak na tupa. So nakita ni Laban, mga kapatid, na hindi na sila magkakasundo at yun po yung paraan ng Diyos. Akala natin yung mga nangyayari sometimes, pero alam nyo yung nangyari sa kanya, yun pala ay paraan ng Diyos para bumalik na siya. Amen. Hindi naman niya pinili yun. Pero nangyari po yun na ang ganda ng samahan po nila, pero nagkaroon po nung dumadami na yung kayamanan nila, di ba? Hindi na nagkakasundo pati yung mga, parang ganyan din sa totoong buhay. Oo. Parang sa totoong buhay din natin sa mga pamilya, pagka yumaman na yung iba, naiinggit. O, Amen. parang ganyan yung buhay ni Jacob. Okay, so naghiwalay po sila, and yun po yung nangyari. Pumunta na po sa Kenaan. Pero ang bilin, huwag siyang kukuha ng mapapangasawa niyang kanainay. Okay, next. So, ito naman si Esau. Siya po yung eldest brother in Israel. So, kapag kapanganay, ang blessing kasi natin is double nung panahon po nila, double portion. Okay? So, ninakaw yon ni Rebecca at si Jacob. Tingnan niyo itong dalawang mag-ina.